Narinig mo na ba ang tinig na umaalingaw-ngaw sa iyong kaluluwa na parang may misteryong bumabalot sa iyong isipan tuwing gabi? Hindi iyon basta pagod o lungkot, kundi isang uhaw na hindi mapawi ng pera, trabaho o kahit pagmamahal ng tao. Ito ang gutom ng kaluluwa para sa karunungan mula sa itaas. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay ng mundong ito, sa mga balitang puno ng digmaan, sa mga tahanang winasak ng takot, sa mga puso na laging nagtatago ng luha, bakit parang kakaunti lamang ang nakakahanap ng sagot? Dahil ang karunungan ng Diyos ay hindi ipinagbibili sa pamilihan, hindi rin ito ipinapasa ng mundo sa pamamagitan ng diploma o titulo. Ito ay ibinubulong sa mga handang makinig, sa mga pusong handang tumanggap, at sa mga espiritong handang lumapit ng may kababaang loob. Isipin mo, napakaraming tao ang naghahanap ng direksyon, nagdarasal para sa gabay, ngunit patuloy na nabubulag sa parehong pagkakamali. Paulit-ulit silang nasasaktan, paulit-ulit silang nalulunod sa kaguluhan ng sariling pag-iisip dahil pinipili nilang sundin ang boses ng tao kaysa sa tinig ng langit. At ikaw, ilang beses mo nang naramdaman na parang walang kasagutan? Ilang beses mo nang tinanong ang Diyos kung bakit hindi mo maintindihan ang nangyayari? Ang totoo ay naroon na ang sagot. Naroon na ang awit, naroon na ang pintuan ng karunungan, ngunit madalas ay nakatago sa pinakamatinding pananabik ng iyong puso. Ang Biblia ay hindi lamang aklat ng mga kwento, ito ay sisidlan ng mga awit na nag-uugnay sa lupa at sa kalangitan, sa tao at sa Diyos, sa kaguluhan ng isip at sa kaliwanagan ng espiritu. Ngunit huwag kang magpalinlang, ang mga awit na ito ay hindi musika para lang sa pandinig. Ito ay espada na pumuputol sa kasinungalingan ng kaaway, liwanag na naglalahad ng mga bagay na itinatago ng dilim. Kapag binigkas mo sila, hindi mo lang inaalala ang isang lumang tradisyon. Binubuksan mo ang bintana ng kalangitan para dumaloy ang karunungan na hindi kayang sirain ng gulo ng mundo. Ang mismong mga salita ay parang apoy na dumadampi sa iyong dibdib, gumigising sa iyong damdamin at nagpapaalala na hindi ka nilikha para maligaw, kundi para mamuhay na may direksyon, may kapayapaan, may kaliwanagan. At dito nagsisimula ang bigat ng katotohanan. Maraming tumutugtog ng mga awit ng mundo, awit ng paghihiganti, awit ng inggit, awit ng kayabangan, at pagkatapos ay nagtataka kung bakit walang kapayapaan sa kanilang puso. Ngunit kapag pinili mong itawag ang mga awit mula sa Biblia, isang pinto ang nabubuksan na hindi kayang isara ng kahit sinong tao. Isang pinto tungo sa karunungan na mas mataas kaysa sa luhika ng mundo, mas malalim kaysa sa payo ng tao, at mas matibay kaysa sa lahat ng pangakong iniwan sa iyo ng sinuman. Kaya't huwag kang mabigla kung sa mga susunod na sandali ay may maramdaman kang tila pagkilos sa loob mo. Dahil ito ang panimula ng pagdudugtong sa iyo ng tatlong makapangyarihang awit na hindi lang basta musika, ito ay mismong tinig ng Diyos na bumababa mula sa itaas upang ilapit ka sa kanyang walang hanggang karunungan. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako mangangailangan. Sa iisang talata na ito mula sa awit 23:1, ipinahayag ni David ang isang pangako na lumampas sa lahat ng panahon. Hindi ito simpleng salita na binigkas upang aliwin ang sarili, kundi isang deklarasyon ng tiwala sa gitna ng pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Si David, isang pastol na naging hari, ay nakaranas ng takot, pagtataksil at digmaan. Ngunit sa kabila ng lahat, siya ay kumapit sa katotohanan. Kapag ang Diyos ang gumagabay, walang kakulangan na maaaring wasakin ang kaluluwa. Sa panahon ni David, ang bayan ng Israel ay nahaharap sa paulit-ulit na kaguluhan. May mga kaaway mula sa labas, may tukso at kasalanan sa loob. Ang kanilang kinabukasan ay laging nakabitin sa pagitan ng tagumpay at pagkatalo. At doon, sa gitna ng mga bundok ng Judea, sumibol ang awit ng pag-asa. Yung kanyang mga salita ay hindi lamang para sa kanyang sariling aliw. Ito ay naging salamin ng pangako ng Diyos sa lahat ng henerasyon.
Ang kanyang tinig ay naging tinig ng isang bansa na desperadong kumakapit sa Diyos. At higit pa roon, naging tinig ng bawat kaluluwang uhaw sa katiyakan. Kapag isinalin natin ito sa ating wika ngayon, ang sinasabi ng Diyos sa atin ay malinaw, "Ako ang magpupuno ng lahat ng kulang sa iyo." Hindi ka pababayaan. Hindi ka iiwan. Hindi ito komplikadong teolohiya na kailangan ng maraming taon upang maunawaan. Ito ay direktang mensahe na tumatago sa puso ng bata, ng ina, ng manggagawa, ng matanda. Kung sa simpleng salita, kung ako ang iyong pastol, hindi ka mawawala, hindi ka mapapahamak, at hindi ka magugutom sa gitna ng bagyo. Ngunit tingnan natin kung paano ito gumagana sa tunay na buhay. Ang mga Israelita, sa kanilang paglalakbay mula sa Egypt patungo sa lupang pangako, ay laging nahaharap sa kakulangan. Wala silang tubig, wala silang pagkain, wala silang seguridad laban sa mga kaaway. Ngunit sa bawat yugto, ipinakita ng Diyos na ang kanyang pangako ay buhay. Nagpadala siya ng mana mula sa langit, tubig mula sa bato, at proteksyon mula sa mga kaaway. Ang mismong kasaysayan ng Biblia ay punong-puno ng patunay na ang Diyos ay hindi kailanman nagkulang sa kanyang mga anak. Ngayon, ikumpara natin ito sa ating panahon. Sa gitna ng mga balita ng digmaan, sa gitna ng kawalan ng trabaho, sa gitna ng lumalalang kahirapan at takot para sa kinabukasan, ang pangako ay nananatiling totoo. Ang mismong talata na sinambit ni David ay parang dumadaloy mula sa mga pahina ng kasulatan papunta sa ating buhay ngayon. Ito ay parang sinasabi ng Diyos, hindi ka nag-iisa. Kung sila ay aking pinrotektahan noon, ikaw din ay aking poprotektahan ngayon. Kung sila ay hindi ko pinabayaan, ikaw din ay hindi ko pababayaan. At marahil ito ang pinakamahalagang bagay. Ang pangakong ito ay hindi lamang espiritual na aliw. Ito ay praktikal, totoo at makapangyarihan. Kapag sinabi ng Diyos na hindi ka mangangailangan, hindi ibig sabihin na hindi ka nahaharap sa problema. Ibig sabihin, sa gitna ng problema, mayroong lakas na hindi mauubos, mayroong liwanag na hindi mapapatay, at mayroong pag-asa na hindi masisira. Ito ang karunungan mula sa itaas. Ang pag-unawa na ang tunay na kasaganaan ay hindi nakasalalay sa bulsa o sa merkado, kundi sa Diyos na hindi nagbabago. Kaya't habang naririnig mo ang mga salitang ito, isipin mo ang mga lugar sa iyong buhay kung saan ka natatakot, kung saan ka naguguluhan, kung saan ka kumakapit sa sariling lakas. Sa bawat ganong lugar, ang pangako ng awit 23 ay bumubulong, hindi ka kulang, hindi ka iniwan. Ang Diyos ang iyong pastol. At dito nagsisimula ang mas malalim na hiwaga. Kapag isinabuhay natin ang pangakong ito ngayon, makikita natin na mayroong mas dakilang katotohanan na naghihintay na ilantad, isang katotohanang magbubukas ng pinto sa mas malalim na karunungan na hindi pa natin naranasan. Kapag tiningnan mo ang mundong ginagalawan natin ngayon, mahirap hindi makaramdam ng bigat sa dibdib. Sa bawat pag-ikot ng balita, may panibagong trahedya, digmaan na sumisira ng mga bansa, krisis pang-ekonomiya na nagpapaluhod sa milyon-milyon, mga sakit na kumikitil ng buhay, at karahasang pumapasok maging sa ating sariling mga komunidad. Sa gitna ng lahat ng ito, ang karaniwang tao ay natutong mabuhay sa takot. Takot na mawalan ng trabaho, takot na hindi mapakain ang pamilya, takot na bukas ay mas masahol pa kaysa ngayon. Ngunit dito pumapasok ang kapangyarihan ng pangako ng Diyos. Isang boses na sumisigaw mula sa kasaysayan na ang kanyang salita ay hindi natatabunan ng alinmang kaguluhan ng mundo. Tingnan mo ang pangako mula sa awit 23:1 na sinambit na natin. Ang Panginoon ay aking pastol. Hindi ako mangangailangan. Para bang imposible itong paniwalaan kung titingnan mo ang kalagayan ng mundo ngayon. Ngunit kapag isinalin mo ito sa sariling karanasan, makikita mo ang himala. Isipin mo ang isang ina na nawalan ng trabaho ngunit patuloy na naglalagay ng pagkain sa mesa dahil may mga taong biglang dumating para tumulong. O isang ama na halos mawalan ng pag-asa sa sakit ngunit nakatanggap ng lakas at paggaling na hindi maipaliwanag ng doktor.
Ito ang katunayan na ang pangako ng Diyos ay hindi lamang salita sa papel. Ito ay kasalukuyang realidad para sa mga nananalig. At bakit ito mahalaga ngayon? Dahil sa bawat pamilyang nagugutom, sa bawat kabataang natatakot para sa kinabukasan, sa bawat manggagawang nawawalan ng direksyon, ang pangako ng Diyos ay tila ilaw na pumapawi sa dilim. Tulad ng mga Israelita sa disyerto na walang makain at inumin, ganun din tayo ngayon sa gitna ng kakulangan at kaguluhan. Ngunit kung paano siya nagbukas ng langit upang ipadala ang manna, siya rin ang kumikilos ngayon sa mga hindi natin inaasahang paraan. Ang kaibahan lamang ay hindi na natin ito laging nakikita dahil masyado tayong abala sa takot, sa pagkukumpara at sa boses ng mundo na nagsasabing, wala ng pag-asa. Ngunit tanungin mo ang sarili, ilang beses ka nang nakaranas ng bagay na imposibleng mangyari, ngunit biglang may dumating na sagot? Ilang beses ka nang umiyak mag-isa sa gabi at kinabukasan ay may kakaibang kapayapaan na dumapo sa iyong puso? Ilang beses mong inisip na hindi mo nakakayanin, ngunit narito ka pa rin ngayon, humihinga, lumalaban? Iyan ang patunay na ang pangako ng Diyos ay gumagana sa kasalukuyan. At kung nakaligtas ka noon, paano ka pa ba hindi ililigtas ng parehong Diyos ngayon? Hindi nagbabago ang sitwasyon ng tao. Kung noon ay hinaharap nila ang digmaan, tukso at gutom, ngayon ay hinaharap natin ang kawalan ng trabaho, depresyon at modernong kaguluhan. Ang pangalan lang ng laban ay nagbago, ngunit ang ugat ng takot ay pareho. At gayon din, ang solusyon ay pareho rin, ang Panginoon bilang pastol. Hindi pera, hindi gobyerno, hindi sariling kakayahan, kundi ang Diyos na may hawak ng lahat. Kaya't kapag sinabi ng awit na hindi ako mangangailangan, ito ay nagiging pangako sa ating araw-araw na pakikipaglaban. Sapagkat ang tunay na kasaganaan ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang nasa kamay mo, kundi kung gaano kakatiyak na ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay. Isipin mo ang isang pamilya na natatakot sa dilim ng bukas. Ang ama ay nawala ng trabaho, ang ina ay nag-aalala kung paano makakabili ng pagkain, at ang mga bata ay natutong magtanong kung may hapunan pa ba bukas. Ang ganitong larawan ay hindi katang-isip, ito ay realidad sa libu-libong tahanan ngayon. Ngunit kapag pumasok ang pangako ng Diyos sa kanilang buhay, nagbabago ang lahat. Sapagkat kahit sa kawalan may kapayapaan, kahit sa pagkakait may kagalakan, at kahit sa gitna ng luha may pananalig na hindi sila iiwan ng Panginoon. Ang mundong ito ay hindi kayang magbigay ng ganoong katiyakan, ngunit ang Diyos ay nagbigay ng kasiguraduhan na hindi nagbabago. Kaya't sa harap ng mga balitang nagdadala ng takot, dapat nating tanungin, kanino ba talaga tayo nakikinig? Sa tinig ng mundo na puno ng sindak o sa tinig ng Diyos na nagsasabing, ako ang iyong pastol? Kung noon ay pinrotektahan niya ang kanyang bayan mula sa mga hukbo ng kaaway, ngayon ay kaya din niyang protektahan ang iyong puso mula sa pagkawasak ng takot. Kung noon ay nagpadala siya ng pagkain sa gitna ng kawalan, ngayon ay kaya niyang magbukas ng pintuan ng oportunidad kahit sa panahon ng krisis. Kung noon ay tinawid niya ang kanyang bayan sa dagat, ngayon ay kaya niyang itawid ka sa gitna ng bagyong hinaharap mo. At narito ang katotohanan na kailangang kumirot sa ating dibdib. Ang pangako ay hindi nawala, ngunit madalas ay tayo ang lumalayo dito. Tayo ang pumipili ng boses ng takot kaysa sa boses ng pangako. Ngunit kahit ganoon, nananatili ang alok ng Diyos. Bumalik, manalig at maranasan ang kanyang katapatan. Dahil sa bandang huli, hindi mahalaga kung gaano karaming giyera ang lumaganap, gaano kababa ang ekonomiya o gaano karaming sakit ang kumalat, sapagkat ang salita ng Diyos ay mas matibay kaysa lahat ng ito. Ang pangako ay malinaw, hindi ka mangangailangan. At kung tatanggapin mo ito ngayon, makikita mo na may mas malalim na hiwaga na naghihintay, isang patunay na ang karunungan mula sa itaas ay gumagana hindi lamang sa kahapon, kundi sa mismong sandali ng iyong buhay ngayon.
May mga pangako na maganda lamang pakinggan, ngunit may mga pangako rin na buhay na nakikita mo mismo sa bawat araw. Ang salita ng Diyos ay hindi nakulong sa pahina ng kasulatan. Ito ay patuloy na gumagalaw, lumalakad sa kalye ng ating panahon at sumasalamin sa mga kwento ng ordinaryong tao. Kapag sinabi ng awit 23:1 na, "Ang Panginoon ay aking pastol," hindi ako mangangailangan. Hindi ito ideya para lang sa panahon ni David. Ito ay naging totoo sa mga Israelita noon at nagiging totoo sa libu-libong buhay ngayon. Ang patotoo ng tao ay nagsisilbing salamin na nagpapakita na ang pangako ng Diyos ay hindi nabubura, kundi lalo pang nagiging matatag sa gitna ng kaguluhan. Isipin mo ang isang babae na halos mawala ng lahat. Siya ay isang ina na mag-isang nagpapalaki ng 3 anak matapos siyang iwan ng kanyang asawa. Ang kanyang maliit na kita ay hindi sapat at dumating ang oras na wala na siyang pambili ng pagkain. Sa gitna ng kanyang pagluha, binuksan niya ang Biblia at nabasa ang awit 23. At sa mismong gabi ding iyon, may kumatok sa kanyang pinto, isang kapitbahay na nagdala ng sobrang pagkain mula sa trabaho. Hindi alam ng kapitbahay ang kanyang sitwasyon, ngunit ang Diyos ang kumilos. Ang kanyang mga luha ng kawalan ay napalitan ng luha ng pasasalamat, at siya mismo ang nagpatotoo na hindi ako iniwan ng Panginoon. Siya ang nagpunan sa aking kulang. Mayroon ding isang lalaki na nawalan ng trabaho matapos ang mahigit 20 taon sa parehong kumpanya. Ang kanyang takot ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang mga anak na nag-aaral at para sa asawang umaasa sa kanya. Araw-araw niyang tanong sa sarili, paano na kami? Ngunit sa halip na tuluyang mawala ng pag-asa, siya ay kumapit sa pangako ng Diyos. Sa kanyang panalangin, paulit-ulit niyang binibigkas, ang Panginoon ay aking pastol. Ilang linggo matapos, isang kaibigan ang tumawag upang ialok sa kanya ang trabaho sa isang kumpanya na mas maayos ang sahod at mas magaan ang oras. Sa kanyang patotoo, sinabi niya, kung hindi ako natanggal sa dati kong trabaho, hindi ko mararanasan ang bagong pintuan na binuksan ng Diyos. Sa kanyang puso, malinaw na malinaw, ang Diyos ang gumagabay at sa Kanya walang kakulangan. Sa Biblia, paulit-ulit nating nakikita ang parehong prinsipyo. Nang si Elias ay tumakas sa disyerto, gutom at pagod, iniisip niyang wala nang natitirang pag-asa, nagpadala ang Diyos ng tinapay at tubig sa pamamagitan ng mga anghel. Nang ang balo sa Sarepta ay may natitirang isang dakot na harina at kaunting langis, ginamit ng Diyos ang maliit na iyon upang hindi sila maubusan sa panahon ng taggutom. Sa bawat kwento, ipinapakita ng Diyos na ang kanyang mga pangako ay totoo sa gitna ng kawalan. At sa parehong paraan, ang mga modernong kwento ng mga taong nagtiwala sa Kanya ay pagpapatuloy lamang ng parehong hiwaga. May isa pang kwento ng isang kabataan na lumaki sa kahirapan. Wala siyang sapat na pera para sa paaralan at madalas siyang pinagtatawanan dahil sa kanyang kakulangan. Ngunit tuwing gabi, binibigkas niya ang awit 23 sa panalangin. Sa halip na mawalan ng pag-asa, nagpatuloy siyang mangarap at kumapit sa Diyos. Sa kalaunan, siya ay nakakuha ng scholarship at natapos ang kanyang pag-aaral. Sa kanyang pagtatapos, sinabi niya sa harap ng lahat, kung hindi dahil sa Diyos na naging pastol ko, wala ako rito ngayon. Ang kanyang buhay ay naging buhay na awit ng katapatan ng Diyos. Hindi lamang sa usapin ng pinansyal lumalabas ang kapangyarihan ng pangako. May isang tao na nagkasakit ng malubha. Araw-araw nasa ospital siya at tila wala ng solusyon. Ngunit sa halip na tuluyang malugmok, inalala niya ang pangako ng Diyos. Binasa ng kanyang pamilya ang mga awit sa tabi ng kanyang kama at ipinanalangin ang paggaling. Makalipas ang ilang buwan, bumalik ang kanyang lakas. Hindi man ipinaliwanag ng mga doktor ang kabuuang dahilan, malinaw sa kanyang pamilya, ang Diyos ang kumilos. At sa kanyang testimonya, malinaw ang tinig, hindi ako iniwan ng aking pastol at sa gitna ng sakit, ako ay kanyang pinrotektahan. Ang mga kwento ng buhay na ito ay hindi lamang sentimental na alaala.
Sila ay patunay na ang pangako ng Diyos ay gumagana sa bawat panahon. Kung noon ay si Elias, si David at ang bayan ng Israel ang nakaranas, ngayon ay mga ordinaryong tao, ina, ama, anak, estudyante, manggagawa, ang nakakaranas ng parehong kapangyarihan. Ang karunungan mula sa itaas ay hindi pumipili ng edad, ng estado sa buhay o ng bansa. Ito ay dumadaloy sa bawat pusong handang magtiwala. Ang kanilang mga kwento ay nagiging apoy na nagpapaalab ng pananampalataya ng iba, nagpapaalala na hindi kailanman nagbabago ang Diyos. At habang pinapakinggan natin ang mga patutuong ito, dumarating ang isang matinding katotohanan. Ang mga ito ay hindi lamang mga hiwa-hiwalay na karanasan, kundi bahagi ng mas malaking larawan ng propesya ng Diyos. Ang kanilang mga kwento ay parang mga hibla ng isang tapiserya na hinahabi ng Panginoon upang ipakita na ang kanyang mga pangako ay tumatakbo mula noon hanggang ngayon at patuloy hanggang sa hinaharap. At kung narinig natin kung paano siya kumilos noon at kung paano siya kumikilos ngayon, paano pa natin pagdududahan na siya ay kikilos din sa mga darating na panahon? Sapagkat ang Diyos na tumupad ng kanyang salita sa kanila ay siya ring Diyos na nangungusap sa atin ngayon, nagbubukas ng mas malalim na hiwaga na sasabog sa susunod na mga hakbang ng kanyang plano. Kapag narinig natin ang mga patotoo ng kagalingan, pag-asa at probisyon, madaling isipin na ang mga pangakong ito ay hiwa-hiwalay na himala lamang. Parang mga bulalakaw na dumadaan sa kalangitan at biglang naglalaho. Ngunit kung lalapit tayo ng mas malalim sa salita ng Diyos, makikita natin na ang bawat pangako ay hindi basta nag-iisa. Ang bawat salita, bawat awit, bawat pahayag ng Biblia ay nakaugnay sa mas malaking larawan ng plano ng Diyos. Ang awit 23 na nagsasabing, "Ang Panginoon ay aking pastol. Hindi ako mangangailangan," ay hindi lamang pananalig ni David, kundi bahagi ng isang tuloy-tuloy na propesya na tumatakbo mula Genesis hanggang Apokalipsis. Sa bawat pahina, makikita ang isang Diyos na hindi lamang interesado sa isang sandali ng ating buhay, kundi sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Kapag binalikan natin ang mga propeta, paulit-ulit nilang ipinahayag na ang Diyos ay hindi mag-iiwan ng kanyang bayan. Sa aklat ni Jeremias, sa gitna ng pagkatapon at pagkawasak, ipinangako ng Diyos, "Alam ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikapapahamak, kundi para sa inyong ikabubuti, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa." Hindi ba't ito ang parehong tinig na nagsabi kay David na siya ay hindi mangangailangan? Ang parehong mensahe, iisang pastol, ngunit sa iba't ibang panahon at sitwasyon. Sa Isaias naman, ipinahayag ang isang larawan ng bagong langit at bagong lupa, kung saan wala ng luha at wala ng gutom, isang direktang pagpapatuloy ng pangakong ibinigkas sa mga awit. At sa Apokalipsis, nakikita natin ang parehong tema. Ang Diyos mismo ang magpupunas ng luha sa bawat mata at wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng gutom. Ang pangako ng pastol ay lumalawak at lumalalim hanggang maging larawan ng walang hanggang kaharian. Kapag isinasaalang-alang natin ito, nakikita natin na ang mga salita ni David ay hindi lang panandali ang aliw. Ito ay piraso ng isang propetikong blueprint na ipinahayag ng Diyos sa libu-libong taon. Ang mismong pahayag na hindi ako mangangailangan ay may kasamang propesya ng darating na Mesyas, na siya mismo ang nagsabi sa Juan 10, "Ako ang mabuting pastol." Dito malinaw na ipinaunawa ni Jesus na ang pangako sa awit 23 ay natutupad sa kanyang sariling persona. Siya ang pintuan ng kaligtasan, siya ang nagbibigay ng buhay na sagana, at siya ang nangangalaga sa kanyang mga tupa. Ang propesiya ay nagkaroon ng laman, at ang pangako ay nagkaroon ng pangalan. Kung titingnan natin ang kasaysayan, ang pangakong ito ay paulit-ulit na pinatutunayan. Noong panahon ng Israel, kahit sila ay ipinatapon sa Babylonia, pinanatili ng Diyos ang kanyang pangako at ibinalik sila sa kanilang lupa. Noong panahon ng mga Kristiyanong unang dumanas ng matinding pag-uusig,
Nakita nila ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng lakas at katapangan na ibinigay sa kanila upang ipangaral ang ebanghelyo hanggang sa dulo ng mundo. At sa bawat siglo, sa bawat bansa, sa bawat pamilya, ang parehong pangako ay muling sumisibol. Ang Diyos ay pastol na hindi nagkukulang sa kanyang mga anak. Ngayon, kapag isinama natin ang propetikong dimensyon, nagiging mas malinaw kung bakit mahalaga ang pangakong ito. Ang mundong ating ginagalawan ay punong-puno ng takot, mga digmaan na tila walang katapusan, mga sakunang natural na lumalakas ng lumalakas, at mga krisis na hindi matugunan ng mga pamahalaan. Ngunit lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking larawan na matagal nang inihayag ng Diyos. Sa Mateo 10:4, sinabi ni Jesus na magkakaroon ng mga lindol, digmaan at gutom. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang kanyang pangako ay nakatayo. Ang mabuting pastol ay hindi mag-iiwan ng kanyang mga tupa. Ang propesiya ay hindi lamang babala ng kaguluhan, kundi paalala na sa likod ng lahat ng ito ay isang Diyos na tapat sa kanyang salita. Kapag iniuugnay natin ito sa ating personal na buhay, naroon ang isang napakalalim na katotohanan. Kung kayang hawakan ng Diyos ang buong kasaysayan ng mundo, gaano pa kaya ang iyong sariling buhay? Kung ang kanyang mga salita ay tumupad mula pa noong panahon ni Abraham hanggang kay David, mula sa mga propeta hanggang kay Kristo, paano pa natin pagdududahan na tutuparin niya rin ang kanyang mga pangako ngayon? Ang plano niya ay hindi lamang para sa mga bansa o para sa malalaking pangyayari. Ito ay para rin sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong mga pangarap. Kung kaya niyang pamahalaan ang kaharian ng langit at lupa, kaya niyang hawakan ang iyong mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit ang propetikong dimensyon ay nagdadala rin ng isang matinding hamon. Sapagkat kung ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ng Diyos, nangangahulugan ito na wala sa ating mga karanasan ng aksidente. Ang kakulangan na nararanasan mo ngayon, ang paghihirap na iyong pinagdadaanan, ay hindi patunay na iniwan ka ng Diyos. Sa halip, ito ay bahagi ng mas malaking paglalakbay na nagbubukas ng mas matibay na pananampalataya at mas malalim na karunungan. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi lamang pampalubag loob. Sila ay paanyaya na makibahagi sa kanyang propetikong plano, isang plano na hindi kailanman nabigo. Kaya't sa sandaling ito, isipin mo ang mga kasalukuyang pangyayari, ang gulo sa paligid, ang takot na dinadala ng balita, ang mga tanong na bumabagabag sa iyong isipan. At pagkatapos ng isiping, ang lahat ng ito ay hindi hiwa-hiwalay na pangyayari, kundi mga piraso ng isang larawan na matagal nang ipinakita ng Diyos. At sa gitna ng lahat ng ito, may iisang katotohanan na nakatayo ng matatag. Ang Panginoon ay iyong pastol. Kung kaya niyang tuparin ang mga propesya sa mga nakaraang henerasyon, kaya niyang tuparin ang kanyang pangako sa iyo ngayon. At kung makikita natin ang lahat ng ito sa lente ng propesya, mauunawaan natin na may mas malalim pang hiwaga, na kahit tila tahimik ang Diyos minsan, ang kanyang plano ay patuloy na umaandar at sa tamang oras, ipapakita niya na ang bawat pangako ay hindi kailanman naglaho. Kung ang mga pangako ng Diyos ay malinaw na nakasulat at paulit-ulit na pinatotohanan sa kasaysayan, bakit may mga pagkakataon na tila hindi ito gumagana? Bakit may mga pamilya pa ring nagugutom, mga may sakit na hindi gumagaling, at mga tao na patuloy na umiiyak sa gabi? Ang tanong na ito ay hindi bago. Mula pa noong panahon ni Job hanggang sa mga propeta, hanggang sa mga disipulo mismo, ang tanong ay laging bumabalik. Nasaan ang Diyos kapag kailangan ko siya? Ang mismong damdamin ng pagdududa ay parang aninong laging sumusunod, handang kumain ng lahat ng ating pananalig kapag tayo'y nanghihina. Kung totoo ang sinasabi ng awit 23 na hindi ako mangangailangan, bakit tila napakaraming kulang? Kung sinabi ni Jesus na siya ang mabuting pastol, bakit may mga oras na parang iniwan tayo sa gitna ng kagubatan? Ang ganitong mga tanong ay totoo at hindi dapat itago. Dahil ang pananampalataya na hindi dumaan sa apoy ng duda ay mababaw,
at madaling gumuho. Ang Diyos mismo ay hindi natatakot sa ating mga tanong. Sa katunayan, pinili niyang isama sa Biblia ang mga hinaing ni Jeremias, ang mga daing ni Habakuk at ang mga iyak ni Job upang ipakita na ang pakikibaka ng puso ng tao ay bahagi ng landas patungo sa mas malalim na pananalig. Ngunit paano natin haharapin ang ganitong tanong? Una, dapat nating kilalanin na ang oras ng Diyos ay hindi oras ng tao. Sa Habakuk 2:3, malinaw na sinasabi, ang pangitain ay para sa takdang panahon. Bagaman ito'y mag-antala, hintayin mo. Tiyak na darating ito, hindi magtatagal. Narito ang hiwaga. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi kailanman pumapalya, ngunit madalas ay hindi sila dumarating sa oras na inaasahan natin. Para kay Abraham, ang pangako ng anak ay dumating matapos ang dekada ng pag-aantay. Para kay Jose, ang pangarap na ipinakita ng Diyos ay dumaan muna sa hukay, pagkaalipin at bilangguan bago natupad sa palasyo. Para sa Israel, ang lupang ipinangako ay inabot muna ng 40 taon sa disyerto. Ang pagkaantala ay hindi kawalan. Ito ay pagsasanay ng pananampalataya. Pangalawa, dapat nating maunawaan na may kaibahan sa pagitan ng ating mga kagustuhan at ng tunay na pangako ng Diyos. Hindi lahat ng hinihiling natin ay nasa plano niya. Madalas, inaakala natin na kung hindi niya binigay ang ating kahilingan, ibig sabihin ay hindi siya tumutupad. Ngunit ang katotohanan, tinutupad niya lamang ang kanyang salita, hindi ang ating sariling imahinasyon. At sa kanyang mga salita malinaw, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hebreo 13:8. Hindi niya ipinangako na wala ng hirap, ngunit ipinangako niya na hindi natin ito haharapin ng mag-isa. Hindi niya ipinangako na wala ng luha, ngunit ipinangako niya na pupunasan niya ang bawat patak sa takdang panahon. Pangatlo, kailangan nating makita na ang mismong duda ay maaaring maging daan patungo sa mas malalim na pananampalataya. Kapag tinanong mo ang Diyos, hindi kanya itinataboy. Sa halip, binubuksan niya ang pintuan para sa kanyang sagot. Alalahanin si Tomas na nagduda sa muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi siya itinakwil ni Kristo. Sa halip, pinakita niya ang kanyang sugat at hinayaang mahawakan. Ang duda ni Tomas ang naging daan upang mas malalim niyang makilala ang katotohanan. Sa parehong paraan, ang ating mga tanong ngayon ay hindi dapat maging wakas ng ating pananampalataya, kundi simula ng mas matibay na paglalakbay kasama ang Diyos. Kung titingnan natin ang ating panahon, ang mga tanong ay nagiging mas matindi. Kung may Diyos, bakit may digmaan? O kung siya'y tapat, bakit lumalala ang kahirapan? Kung siya'y makapangyarihan, bakit ako iniwan sa aking sakit? Ang mga tanong na ito ay parang sibat na tumatagos sa puso at minsan ay nagiging dahilan upang talikuran ng ilan ang kanilang pananampalataya. Ngunit dito kailangan nating bumalik sa pinakapundasyon. Ang Diyos ay hindi kailanman nabigo sa kanyang mga salita. Kung may digmaan, hindi ito dahil hindi siya tapat, kundi dahil ang kasalanan ng tao ay patuloy na sumisira sa mundo. Kung may sakit, hindi ito dahil iniwan niya tayo, kundi dahil nabubuhay tayo sa katawan na limitado at marupok. Ngunit kahit sa gitna nito, ang pangako niya ay kumikislap. Darating ang araw na wala ng digmaan, wala ng sakit, wala ng gutom. At habang hinihintay natin iyon, ang kanyang presensya ang nagiging sagot ngayon. Kaya't kapag dumating ang gabi na punong-puno ng tanong, tandaan mo ito. Hindi ka nag-iisa sa iyong pakikipaglaban. Ang mga patriarka ay dumaan din dito. Si Abraham ay nagtaka kung paano siya magkakaanak kung sila ni Sarah ay matanda na. Si Moises ay nagtanong kung paano niya haharapin ang paraon. Si David ay sumigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At maging si Jesus sa krus ay bumulong ng parehong salita. Ang duda ay hindi tanda ng kawalan ng pananampalataya, kundi bahagi ng proseso ng mas matibay na pagtitiwala. At sa bawat pagkakataon, ipinakita ng Diyos na ang kanyang pangako ay hindi kailanman nagbago. Kaya ngayon, sa iyong sariling buhay, huwag kang matakot na dalhin sa Diyos ang iyong mga tanong. Huwag kang matakot na sabihin sa Kanya,
ang iyong takot, ang iyong pagod, ang iyong pangungulila. Sapagkat sa kanyang harapan, ang bawat tanong ay nagiging buto ng pananampalataya na tutubo sa tamang panahon. Ang pagkaantala ay hindi pagtatapos, ang katahimikan ay hindi pagtalikod, at ang sakit ay hindi katapusan ng kwento. Ang lahat ng ito ay tinatahi ng Diyos sa isang larawan na mas dakila kaysa sa iyong nakikita ngayon. At sa puntong ito, dapat nating yakapin ang isang matinding katotohanan. Kung ang Diyos ay tapat sa nakaraan, kung siya'y tumupad kay Abraham, kay Jose, kay David, at sa mga disipulo, paano pa niya tayo bibiguin ngayon? Hindi. Maaring hindi natin makita agad ang sagot, ngunit ang kanyang pangako ay nakatindig. At sa mismong sandaling ikaw ay nagdududa, iyon ang mismong sandaling pinapanday ng Diyos ang mas malalim na pananampalataya na magiging sagot hindi lamang sa iyong tanong, kundi sa lahat ng darating panglaban. Sapagkat ang kanyang salita ay malinaw, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Kung sa nakaraang mga sandali ay pinag-usapan natin ang pangako, ang kasaysayan, ang propesiya at maging ang pakikibaka sa duda, ngayon ay panahon na para dalhin ang lahat ng iyon sa pinakapuso ng ating pang-araw-araw na buhay. Dahil ang pangako ng Diyos ay hindi nilikha para manatili lamang sa pahina ng Biblia o sa alaala ng mga lumang patotoo. Ito ay idinisenyo upang maging gabay mo sa bawat hakbang na iyong tinatahak, mula sa paggising hanggang sa pag-idlip, mula sa pinakamaliit na desisyon hanggang sa pinakamalalaking hamon. Ang ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako mangangailangan, ay hindi lamang dapat basahin o kantahin, ito ay dapat isabuhay ng buo, ng personal at ng walang takot. Unang hakbang ay ang paninindigan. Sa tuwing bumabangon ka sa umaga, bago pa man sumalakay ang mga alalahanin, ipahayag mo sa iyong sarili, ang Panginoon ang aking pastol. Ang mga salitang ito ay hindi simpleng mantra, kundi armas na nagtataboy sa boses ng takot. Kapag binibigkas mo ito, pinapaalalahanan mo ang iyong kaluluwa na hindi ka mag-isa sa laban at na ang lahat ng iyong paglalakbay ay may gabay. Ang araw ay maaaring puno ng pagsubok, ngunit sa sandaling iyon, itinatakda mo ang tono, hindi kakulangan, kundi kasapatan ng maghahari sa iyo. Ikalawang hakbang ay ang panalangin. Hindi ito kailangan maging mahaba o puno ng komplikadong salita. Minsan sapat na ang simpleng bulong, Panginoon, ikaw ang pastol ko, tulungan mo akong magtiwala ngayon. Ang ganitong uri ng panalangin ay nagiging pintuan para makapasok ang kapayapaan ng Diyos sa iyong puso. Habang binibigkas mo ito araw-araw, unti-unti mong mararamdaman na ang bigat ng iyong balikat ay nababawasan dahil ang iyong tiwala ay naililipat mula sa sarili mong lakas patungo sa lakas ng Diyos. Ikatlong hakbang ay ang pagbabasa at pagninilay. Maglaan ka ng ilang minuto bawat araw para muling balik-balikan ang pangako. Isulat ito sa isang papel, idikit sa iyong pader o ilagay sa iyong telepono bilang paalala. Kapag nakita mo ito, isipin mo ang mga pagkakataong pinatunayan ng Diyos ang kanyang katapatan sa iyo. Sa ganitong paraan, hindi lamang ito teorya, kundi paalala ng mga konkretong karanasan kung saan siya ay tumugon at nagbigay ng sagot. Ikaapat na hakbang ay ang praktikal na pagsasabuhay. Kapag naharap ka sa sitwasyon ng kakulangan, huwag agad malugmok. Sa halip, tanungin mo ang sarili, paano ko maipapakita ang tiwala ko sa Diyos sa problemang ito? Maaaring sa pamamagitan ng pagiging matapat kahit mahirap, sa pagbabahagi ng maliit na mayroon ka, o sa pagtigil ng sandali para manalangin bago gumawa ng desisyon. Ang bawat maliit na aksyon ay nagiging pagsasanay sa pagtitiwala. At sa bawat hakbang, mararanasan mo na kahit wala kang kontrol, ang Diyos ay gumagalaw upang ayusin ang lahat. Ikalima, huwag kalimutan ang pagpapasalamat. Maraming tao ang hindi nakikita ang kilos ng Diyos dahil nakatutok sila sa wala pa. Ngunit kapag nagsimula kang magpasalamat sa maliit na bagay, isang pagkain sa mesa, isang tawag ng kaibigan, isang lakas na bumangon muli,
bigla mong mapapansin na ang Diyos ay laging naroroon. Ang pasasalamat ay hindi lamang emosyon. Ito ay pag-amin na ang pastol ay totoo sa iyong buhay. Ika-6 na hakbang ay ang pagsasama ng pamilya at komunidad. Huwag mong hayaang personal lamang ang pangako. Sabihin mo ito sa iyong mga anak, ipahayag sa iyong asawa, ibahagi sa mga kaibigan. Kapag sama-samang inangkin ang pangako, lumalakas ang pananampalataya ng bawat isa. Isipin mo ang isang tahanan na araw-araw na inuulit, ang Panginoon ang ating pastol. Anong takot ang makakapasok sa tahanang iyon? Anong kawalan ang kayang sirain ang ganung uri ng paninindigan? Panghuli, subukin mo ang Diyos sa kanyang salita. Hindi ibig sabihin na susubukan mo siya para patunayan kung siya'y totoo, kundi susubukan mo sa pamamagitan ng pagtitiwala. Halimbawa, sabihin mo sa iyong sarili, sa loob ng 7 araw, araw-araw kong ipapahayag at ipapanalangin ang pangakong ito. At titingnan ko kung paano kikilos ang Diyos. Makikita mo na sa mga darating na araw, may mga bagay na magbabago, hindi dahil biglang nawala ang lahat ng problema, kundi dahil ang iyong puso ay lumalakas at ang iyong pananaw ay nagbabago. Ang pangako ay nagsisimulang magbunga sa iyong buhay, ngunit tandaan, ang pagsasabuhay ng pangako ay hindi palaging madali. May mga araw na babalik ang takot, may mga sandaling kakapusin ka ng tiwala. Ngunit sa bawat pagbagsak, bumalik ka muli sa salita. Ang Panginoon ay aking pastol. Ulitin mo ito hanggang maniwala muli ang iyong puso. Dahil ang tunay na laban ay hindi sa kakulangan, kundi sa paniniwalang iniwan ka ng Diyos. At sa bawat araw na pipiliin mong maniwala, ang takot ay unti-unting mawawala at ang pananampalataya ay lalong lalalim. Kaya ngayon, ang hamon ay simple. Huwag mo nang ipagpaliban. Huwag mong hayaang manatili sa isip lamang ang pangako. Isa buhay mo ito ngayon. Ipagdasal mo, ipahayag mo, isulat mo, ipamuhay mo, sapagkat ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tao, kundi ng pusong handang magtiwala. At sa bawat hakbang ng pagtitiwala, mararanasan mo na ang mabuting pastol ay tunay na gumagabay, nagpoprotekta at nagbibigay ng lahat ng iyong kailangan. Ang iyong buhay mismo ang magiging patotoo na ang mga salita ng awit 23 ay hindi lumang awit, kundi buhay na katotohanan na gumagana ngayon, bukas at magpakailanman. Ngayon ay hindi sapat na narinig mo lamang ang pangako, hindi sapat na naintindihan mo ito sa isip. Panahon na upang dalhin ang lahat ng ito sa iyong puso at kumilos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi dinisenyo para maging aralin lamang, ito ay panawagan, isang tinig na humihila sa iyo upang sumagot. Kaya't sa mismong sandaling ito, huwag kang manatiling nakaupo lamang bilang tagapakinig. Ang Diyos ay nangungusap at sinasabi, "Anak, ako ang iyong pastol. Handa ka bang lumapit at manalig? Isara mo sandali ang iyong mga mata at pakinggan ang bulong ng Espiritu. Ang mga takot na matagal mo nang tinatago, ang mga alalahanin na paulit-ulit na bumabagabag sa iyo, ang mga pangarap na tila ba hindi na matutupad, lahat ng ito ay hinihingi ng Diyos na ilagay mo sa kanyang kamay. Huwag mong bitbitin mag-isa ang bigat na iyon. Huwag mong hayaan na patuloy kang alipinin ng kawalan ng katiyakan. Ang pagkakataong ito ay tawag para sa iyo na sumuko, hindi sa problema, kundi sa Diyos na may hawak ng lahat. Hindi ka nag-iisa sa panahong ito. Habang naririnig mo ang mga salitang ito, may libo-libong iba pa na naririto rin, nakikinig, nagdarasal, at lumalapit sa parehong Diyos. Isipin mo ang isang hukbo ng mga mananampalataya mula sa iba't ibang sulok ng mundo, sabay-sabay na humihiling, "Panginoon, Ikaw ang aming pastol." Sa sandaling iyon, ikaw ay hindi na isang tinig lamang. Ikaw ay bahagi ng isang koro, isang pamilya ng pananampalataya na pinagbubuklod ng iisang pangako. Kaya't ngayon, ilagay mo sa harapan ng Diyos ang lahat ng bagay na umaagaw sa iyong kapayapaan. Sabihin mo sa iyong puso, "Panginoon, isinusuko ko ang aking takot sa hinaharap. Isinusuko ko ang aking alalahanin sa aking pamilya. Isinusuko ko ang aking kawalan ng tiwala. Ikaw na ang bahala. Huwag mong pigilan ang sarili mo na maging tapat.
Sabihin mo sa Kanya ang iyong sakit, ang iyong galit, ang iyong panghihinayang, sapagkat ang tunay na pananampalataya ay hindi pagtatago ng sugat, kundi ang pagbibigay ng sugat na iyon sa kamay ng dakilang manggagamot. Ngayon ay oras na upang gawin mo ang iyong deklarasyon ng pananampalataya. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon. Huwag mong ipagpaliban ang pagkakataon. Ang tinig ng Diyos ay malinaw. Ngayon ang araw ng kaligtasan, ngayon ang oras ng pagtitiwala. Kaya't hayaan mong lumabas sa iyong bibig ang mga salita ng pagsuko. Oo, Panginoon, ako ay sa iyo. Ikaw ang aking pastol. Ako'y hindi mag-iisa. Ako'y hindi kakapusin at bilang tanda ng iyong pananampalataya, gawin mo ang isang hakbang na makikita ng iba. Kung naririnig mo ito, ipahayag sa pamamagitan ng iyong mga salita. Sabihin mo sa iyong sarili at sa lahat, ako ay naniniwala. Isulat mo ito, ipahayag mo ito at huwag kang mahihiya. Ang pananampalataya ay hindi lihim na dapat itago. Ito ay apoy na dapat makita ng iba upang sila rin ay mahikayat. Kaya't ngayon, sumama ka sa iisang kilusan ng mga nananalig at ipahayag sa iyong puso at sa iyong tinig, ako ay tumatayo sa pangako ng Diyos. Ngayon ay sandali ng pagkilos. Huwag mong hayaang lumipas ang mga salita na parang dumaan lamang sa hangin. Gawin mo itong panalangin, gawin mo itong sigaw ng iyong kaluluwa, gawin mo itong paninindigan, dahil ang Diyos ay naghahanap ng mga taong handang sumagot at sa iyong tugon, siya'y kikilos. Ang tinig ng pastol ay tumatawag sa iyo ngayon. Ang tanging tanong, sasagot ka ba? Ngayon ay oras na upang ang lahat ng narinig, lahat ng pangakong binitawan, at lahat ng pananampalatayang nagising sa iyong puso ay dalhin natin sa panalangin. Isara mo ang iyong mga mata, ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib, at hayaan mong ang iyong kaluluwa ay makisama sa libu-libong nananalig ngayon. Huwag kang mahiya sa iyong mga luha, huwag kang magtago sa iyong bigat, sapagkat sa oras na ito ang Diyos mismo ang nakikinig. Siya ang pastol na nagbabantay at siya ang nakakaalam ng bawat pangangailangan, bawat sugat at bawat sigaw ng iyong puso. Panginoon, naririto kami ngayon bilang iyong mga anak. Inaangkin namin ang iyong salita. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako mangangailangan. Dinadala namin sa iyo ang aming mga takot, ang aming kawalan at ang aming mga luha. Aming ipinapahayag na ikaw lamang ang makakabayad sa lahat ng kulang. Panginoon, hindi kami umaasa sa aming lakas, hindi kami umaasa sa mundo, kundi sa iyo lamang na tapat at hindi nagkukulang. O Diyos, abutin mo ang bawat tahanan ngayon, bawat pamilya, bawat puso na nagugutom, hindi lamang sa pagkain kundi sa kapayapaan at katiyakan. Ama, para sa mga may sakit, idinadala namin sila sa iyong presensya. Sa pamamagitan ng iyong sugat kami ay gumaling. Hipuin mo ang katawan ng bawat isa na nahihirapan. Alisin mo ang sakit at palitan mo ito ng kagalingan at bagong lakas. Para sa mga walang trabaho, buksan mo ang mga pintuan na isinara ng mundo. Ibigay mo ang mga pagkakataon na lampas sa aming kayang isipin. Panginoon, ikaw ang pastol na nagdadala ng probisyon. Walang imposible sa iyo at inaangkin namin na sa bawat kulang ay may kasagutan mula sa langit. Panginoon, para sa mga pamilyang halos maghiwa-hiwalay, ikaw ang Diyos ng pagkakasundo. Basagin mo ang pader ng galit, tanggalin mo ang mga salita ng sugat at palitan mo ng kapatawaran at pag-ibig. O Diyos, hayaang ang iyong presensya ay dumaloy sa bawat tahanan ngayon. Ibalik mo ang kapayapaan sa mga mag-asawa, kalakasan sa mga magulang at pag-asa sa mga anak. Sa bawat tahanang gumuho sa problema, itayo mo muli sa pundasyon ng iyong salita, Ama. Dinadala rin namin ang mga bansa sa iyong harapan. Sa gitna ng mga digmaan, kaguluhan at karahasan, nananalig kami na ikaw pa rin ang may hawak ng lahat. Idinadalangin namin ang kapayapaan. Idinadalangin namin ang proteksyon ng mga inosente at idinadalangin namin na ang iyong liwanag ay sumikat sa gitna ng dilim. O Diyos,
Patuloy mong ipakita na kahit ang mga hari at pamahalaan ay hindi makakatalo sa iyong plano. At ngayon, Panginoon, sama-sama kaming humihiyaw ng pananampalataya. Inaangkin namin na ang iyong mga salita ay totoo. Hindi kami kakapusin, hindi kami iiwan, hindi kami mag-iisa. Inaangkin namin na ang iyong mga pangako ay buhay at makapangyarihan. Inaangkin namin na ang bawat takot ay nawawala, ang bawat kawalan ay napupunan, at ang bawat sugat ay ginagamot sa pangalan ni Jesus. Sa mismong sandaling ito, Panginoon, pinapahayag namin na ikaw lamang ang aming sandigan, ikaw lamang ang aming pag-asa, at ikaw lamang ang aming pastol na hindi nagkukulang. Kaya ngayon, O Diyos, itinatanghal namin ang iyong katapatan. Inaangkin namin ang tagumpay sa pangalan ni Jesus. Inaangkin namin ang kapayapaan, inaangkin namin ang kagalingan, inaangkin namin ang kasaganaan, at inaangkin namin ang buhay na ganap. Sa lahat ng nakikinig at nananalangin ngayon, idinadalangin namin na ang Espiritu Santo ay dumaloy sa kanilang mga puso at tahanan. Huwag mo silang hayaang umalis sa panalangin na ito na walang pagbabago. Bigyan mo sila ng tanda ng iyong presensya, tanda ng iyong kapangyarihan at tanda ng iyong walang hanggang pagmamahal. At sama-sama naming idinideklara, Panginoon, ikaw ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. Ang pangakong ito ang aming pinangahawakan, ang aming sandigan at ang aming sigaw ng pananampalataya. At ngayon, Ama, lahat kami ay nagsasabi ng iisang salita bilang isang pamilya ng pananampalataya. Amen, naniniwala kami. Ngayon na ang puso mo ay nagbuhos ng panalangin at ang iyong kaluluwa ay sumigaw ng pananampalataya, hayaan mong dumaloy ang kapayapaan na galing lamang sa Diyos. Sapagkat matapos ang matinding klamor at panawagan, ang Espiritu ng Panginoon ay laging nagdadala ng katahimikan, parang ilog na banayad na dumadaloy at nililinis ang lahat ng sugat. Ang mga salita ng awit 23 ay muling bumabalik, hindi bilang sigaw ng digmaan, kundi bilang banayad na tinig ng pag-asa. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako mangangailangan. Ito ang sandaling pinapalitan ng Diyos ang luha ng iyong mga mata, ng katiyakang siya ay hindi kailanman nabibigo. Kung titingnan mo ang nakaraan, makikita mo kung ilang ulit kang inakay ng Diyos sa lambak ng dilim at hindi ka pinabayaan. At kung titingnan mo ang bukas, huwag kang mangamba, sapagkat siya na naging tapat noon ay siya ring magiging tapat bukas. Sabi ng Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, at aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Sa mga salita ring ito, nakikita natin ang katotohanan. Hindi nakabatay ang ating lakas sa ating sarili, kundi sa Diyos na walang hanggan ang kapangyarihan. Sa Jeremias 29:11, muling pinapaalala sa atin, sapagkat nalalaman ko ang mga plano na inihahanda ko para sa inyo, mga planong ikabubuti ninyo at hindi ikapapahamak, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Ang Diyos ay may hawak ng hinaharap, at kahit tila hindi malinaw ang kasalukuyan, malinaw sa Kanya ang wakas. Kaya't sa bawat pintuang tila nakasara, may bukas na pintuan na inihahanda. Sa bawat luha na tumutulo, may kasayahang darating. Sa bawat bigat na dinadala, may kagaanang ipagkakaloob. Ang lahat ng ito ay nakapaloob sa pangakong hindi nagbabago. At tandaan ang sinabi sa 2 Korinto 11:20, sapagkat gaano man karami ang mga pangako ng Diyos, sa Kanya ay oo. Lahat ng Kanyang salita ay may kasagutan, lahat ng Kanyang pangako ay may katuparan. Kaya't anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, kalungkutan, pagkatalo, o pag-aalinlangan, nararapat lamang na kumapit ka sa katiyakang ito. Hindi kailanman babawiin ng Diyos ang Kanyang salita. Hayaan mong ang iyong imahinasyon ay mapuno ng mga larawan ng pag-asa. Isipin mo ang iyong tahanan na puno ng liwanag at kapayapaan. Isipin mo ang iyong mga anak na lumalakad sa kaligtasan at proteksyon ng Diyos.
Isipin mo ang iyong puso na malaya mula sa takot sapagkat alam mong hawak ka ng Diyos. Ang mga larawang ito ay hindi ilusyon. Ito ang mga bunga ng pangako na sa Diyos ay matibay at sigurado. Kaya't huwag mong hayaang ang mga pagsubok ay itulak ka palayo sa iyong pananampalataya. Sa halip, hayaan mong ang mga ito ay maging hagdanan papalapit sa Diyos. Ang bawat luha ay binibilang niya, ang bawat sigaw ay naririnig niya, at ang bawat pangangailangan ay kanyang tinutugunan sa tamang oras. At sa mga oras na tila walang sagot, ang kanyang katahimikan mismo ang nagsasabi, "Anak, hawak kita." Ito ang sandali ng pagpapanatag ng iyong kaluluwa. Ang Diyos ay hindi kailanman nagkukulang at siya ay nananatiling tapat. Ang iyong buhay ay nakatayo hindi sa buhangin ng mga pangako ng tao, kundi sa bato ng mga pangako ng Diyos. Kaya't kahit dumating ang unos, hindi ka matitinag. Kahit magdilim ang paligid, may ilaw na laging naggagabay. Kahit mawalan ng lahat, may isang pastol na laging nandyan upang akayin ka. Kaya't ngayon, huminga ka ng malalim at tanggapin ang kapayapaan. Huwag mong hayaang lamunin ka ng takot. Hawakan mong mahigpit ang salita ng Diyos at ipaalala sa iyong sarili araw-araw, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako mangangailangan. At sa paniniwalang iyon, makakahanap ka ng lakas na magpatuloy, tapang na lumaban, at pag-asa na hindi magigiba. Ngayong narinig mo na ang lahat ng ito, panahon na upang iselyo sa iyong puso ang mensahe. Ang ating buong paglalakbay ay nagsimula sa isang pangako, ang Panginoon ay aking pastol. Hindi ako mangangailangan. At sa bawat hakbang ay nakita natin kung paano ito naging totoo noon, ngayon, at magpakailanman. Ang pangakong ito ay hindi lamang salita. Ito ay haligi ng pananampalataya na kayang magpatibay sa iyo sa oras ng unos, magbigay ng lakas sa oras ng panghihina at magdala ng liwanag sa oras ng dilim. Kaya't huwag mong kalimutan, ang Diyos ay tapat at siya ay hindi magbabago kailanman. Kung anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, tandaan mong hindi ka nag-iisa. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi bumabalik na walang bisa. Ang bawat taludtod ng kanyang salita ay puno ng kapangyarihan upang baguhin ang iyong buhay. Kaya't kapag muling sumalakay ang takot, kapag muling bumigat ang loob, o kapag muling sumingit ang duda, ipaalala mo sa iyong sarili ang iisang katotohanan. Ang Panginoon ay iyong pastol, at sa Kanya hindi ka kakapusin. Sa oras na ito, nais kitang himukin na huwag itago ang pananampalatayang ito para sa iyong sarili lamang. Maging saksi ka. Ipahayag mo sa mga komento ang iyong deklarasyon ng pananampalataya. Ako'y nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Kapag ginawa mo ito, hindi lamang ikaw ang pinapalakas, kundi pati ang libu-libong nakikinig at nagbabasa. Ang iyong simpleng pahayag ay maaring maging ilaw sa gitna ng dilim ng iba. Kaya't huwag kang mahiya. Sumama ka sa aming komunidad ng pananampalataya na araw-araw ay kumakapit sa pangako ng Diyos. At kung hindi ka pa nakasubscribe, gawin mo ito ngayon. Pindutin mo ang button, i-activate ang kampana at maging bahagi ng pamilyang ito na sama-samang lumalakad sa pananampalataya. Dito hindi ka nag-iisa, mayroong mga kapatid sa pananampalataya na nananalangin at nakikibahagi sa parehong pag-asa. Ibahagi mo rin ang video na ito sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, sa kahit sinong nangangailangan ng paalala na may Diyos na hindi pumapalya. Sapagkat maaaring ang simpleng pagbabahagi mo ay maging sagot sa panalangin ng isang taong halos mawalan na ng pag-asa, at huwag mong kalimutang bumalik sapagkat sa susunod na video, muling bubuksan ng Diyos ang isang bagong pangako na magpapalakas at magbibigay liwanag sa iyong buhay. Isang pangakong magpapaalala na kahit gaano kadilim ang paligid, may liwanag na nagmumula sa langit na hindi mapapatay. Kaya't manatili, makinig at lumakad na may pananampalataya. Kaya ngayon, habang isinasara natin ang kabanatang ito, bitbitin mo ang salitang ito sa iyong puso. Ang mga pangako ng Diyos ay ang matibay na lupa sa ilalim ng aking mga paa. At sa bawat araw na darating,
Ipahayag mo ito, ipamuhay mo ito at ibahagi mo ito. Sapagkat ikaw ay hindi nag-iisa, ang Diyos ay kasama mo, at ang kanyang pangako ay sapat upang bigyan ka ng lakas at pag-asa magpakailanman.